Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Chinky, paano ba dapat i-handle ng mag-asawa ang gustusin sa isang pamilya? Kung kayo ay interesado, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hi there, this is Chinky Tan, your pabansang wealth coach. Nako, sa mga mag-asawa po, ang isang pinakamalaking talagang issue ay tungkol sa kaperahan. Kaya kailangan po, pag-usapan po natin to. Una sa lahat, pinaka-importante para maiwas ang mga stress, kailangan po ng open communication. Walang dapat itago, dapat po open book ang finances. Pag-usapan nyo ang inyong income, ang inyong gastusin, ang inyong utang, at syempre, pangarap, financial goals. Kailangan po tayo mag-teamwork, magkaisa. Di ba? Magkaisa! Yes! Kasi pag hindi natin pinag-usapan to, nako, magkakadalawa po kayo. Hindi, magkakaroon kayo ng problema. Alamin din po natin sino ba dapat ang humawak ng pera? O, di ba? Sino sa palagay nyo dapat humawak ng pera? Si Mr. o si Mrs.? Marami nagsabi, dapat si Mrs. Ito lang. Sino dapat ang humawak? Kung sino man sa inyo mag-asawa ang mas marunong, mas magaling, mas may disiplina, siya dapat ang humawak ng pera. Pangalawa, kailangan po mag-create po tayo ng tinatawag na joint budget. Oo. Siyempre naman, mag-usap kayo, mag-agree kayo sa lahat ng gastusin tulad ng pagkain, utilities, renta. Di ba? Yung mga gusto nyo, babiyahe ba kayo? Ano bang mga priority nyo? Bibili ba kayo ng sasakyan, ng motor, ng bahay? Kailangan pag-usapan po. Pangatlo, separate account or joint account? It doesn't really matter. Basta ang importante, alam nyo ang pera ng isa't isa, alam nyo ang role ng isa't isa, at dapat magkatulungan. Hindi dapat magbangayan. At pang-apat po, ugaliin po natin na i-track ang ating mga gastusin buwan-buwan. Gumamit ng mga financial app or if not, sulat na lang sa notebook para masubaybayan kung saan talaga pumupunta ang ating pera. At pag nagawa yan, syempre magkaroon tayo ng regular financial check-ins. Pwede siyang weekly, mag-check up kayo o monthly. Gamitin natin itong pagkakataon na ito para mag-usap ng maayos. At kung meron mang mangyaring hindi inaasahan, i-adjust ang budget. Diba? Pag-usapan kung anong dapat tanggalin. Paano ililipat ang budget para ito ay maayos. At syempre naman, huwag kalimutan naman i-celebrate yung mga, syempre, small win. Pag nagkaroon tayo ng mga konting bonus, financial milestone, maglaan ng konti para sa pag-i-enjoy, di ba? Syempre naman, para maramdaman ng mag-asawa na meron kayong na-achieve. Sa huli, ang matagumpay na paghahawak ng pera at ng gastusin sa isang pamilya ay nakasalalay sa dalawa. Hindi lang iisa. Kailangan ng pag-uusap, tiwala, at ng constant communication. Sana nakatulong tong episode na ito. Kaya tatandaan mga kapatid, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. 4 na hinihinalang kaso ng Mpox naghihintay ngayon ng kumpirmasyon sa Cebu. Kasama sa kanila, teenager at senior citizen. Bakunahan kontra African swine fever kasado na raw ngayong araw. Freeze order sa mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy pinalawig hanggang sa susunod na taon. Mga sundalo, isasama na nga ba sa paghahanap sa Kingdom of Jesus Christ founder? Sa huling gabi ng kapatid seryeng High Street, susunod na eksena matapos magpang-abot ang mga karakter na sina Tori at Sky, inaabangan na. At mga aabangan sa Season 2 ng hit Korean series na Squid Game ipinasilip ng Netflix. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Medyo mapapahinga raw ang mga taga-Luzon sa mga pag-ulang dulot ng habagat ngayong weekend. Pero hiling ng ilang residente, sana ay ginagamit ang pamahalaan ang mga panahong ito para mas makapaghanda sa mga sakuna. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso.
Hindi na bago ang baha kina Catherine sa Barangay Gulod, Quezon City. Nasa tabi kasi sila mismo ng Tulyahan River na madalas tumataas sa tuwing umaapaw ang Lamesa Dam. Kwento niya, lagpas tao ang baha sa kanila noong may hanging habagat na pinalakas ng bagyong Karina. At muling binaha nito lang Miyerkules nang tumaas na naman ang tubig sa ilog. Mas nakapaghanda na raw ang kanyang pamilya. Yun nga lang, may hiling siya sa mga otoridad. Habang hindi pa dumarating yung baha, mas maigi na yung maghanda na para hindi na mahirapan ng mga tao, lalo ng mga anak ko. Kasi maliliit pa yan eh. Gusto ko sana mabigyan ng katulad nito, relocation para po yung lahat ng mga naapektuhan ng baha dito maging safe. Paliwanag ng Pag-asa, lumagpas sa normal high level na 80.15 meters ang Lamesa Dam nitong Miyerkules. At dahil bahagi ng Lamesa Reservoir ng kabuuang Angat Dam System, walang gate na maaring buksan sa Lamesa Dam para sana ay makapagpakawala ng tubig. Umabot ito sa spilling level at dumiretso ang umapaw na tubig sa Tulyahan River na konektado sa dam. Yung previous day po kasi nasa 79.79 nung August 27, yung August 28 nasa 80.2. So konti na lang itataas na para umapaw. Tapos yung ulan sa Lamesa nasa 108 yung 24-hour rainfall. Kaya na-reach na po yung overflow. Lunes pa lang ay nagsimula na ang epekto ng habagat pero mas naramdaman ang malalakas na buhos ng ulan nitong Martes at Miyerkules na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Ayon pa sa Pag-asa, bagaman may bagyo sa labas ng bansa malapit sa Japan, halos wala raw itong naging epekto sa paghatak ng habagat. Mahina yung hangin pero yung epekto niya talaga is may kalakasan yung ulan na naibuhos ito dahil dun sa moisture na nanggagaling dito sa may Indian Ocean at saka sa may West Philippine Sea. Sa ngayon, bahagyang humina ang epekto ng hanging habagat. Pero asahan daw na hanggang sa weekend ay magpapaulan pa rin yan sa bahagi ng Palawan, Western Visayas at Mimaropa. Habang kampante naman ang Pag-asa na bababa pa sa mga susunod na araw ang kasalukuyang level ng Lamesa Dam na 79.68 meters. Kasunod ng inaasahang mas mahinang epekto ng habagat sa Metro Manila. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Pinulong na ng Department of Agriculture, LGU at Food and Drug Administration ang mga magbababoy sa Lobo, Batangas para sa bakunahan kontra African Swine Fever o ASF. Makasaysayan ang gagawing bakunahan. Ito kasi ang maging first official rollout ng ASF vaccine 5 taon mula nang maitala ang kauna-unahang kaso nito sa bansa. Libre ang gagawing bakunahan dahil gobyerno ang nagpondo sa mga bakuna sa ilalim ng government-controlled vaccination program na layong labanan ang pagkalat ng ASF. Biniberipika na ng Cebu Provincial Government ang 4 na residente nilang nagpakita ng sintomas umano ng Mpox virus. Yan at iba pang balitang dako. Hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mayngod to Cheryl, may 4 na suspected cases na monkeypox o Mpox dito sa Central Visayas na naghihintay pa ng confirmation result mula sa laboratory test sa Maynila. Ayon kay Dr. Eugenia Mercedes Cañal ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit, inaasahan na darating ang resulta ngayong unang linggo ng Setyembre. Ganun pa man ay na-isolate na at na-inform na ang mga LGU kung saan nagmula ang 4 na suspected na kaso o yung mga nagpakita ng simptomas ng Mpox. Hindi naman idinitalya ng DOH Region 7 kung saang lugar mismo nagmula ang kaso, pero nasa edad 18 at 80 anyos daw ang mga pasyente na pawang walang travel history. Kahit wala pang kumpirmadong kaso, paalala ni Cañal na dapat kumonsulta kaagad ang sino mang nakaramdam ng sintomas gaya ng lagnat at mga rashes na hindi makati. Iba pang balitang dako, Cheryl, sa loob ng 1 taon ay magkakaroon na ng sariling Regional Infectious Disease and Tropical Medicine Center ang Cebu at buong Central Visayas. Ito ang unang pasilidad sa labas ng Maynila na magagamit sa panahon ng pandemya at high-tech laboratory test sa mga nakakahawang sakit. Ibig sabihin, hindi na kailangang ipadala pa sa Maynila ang mga laboratory test sa mga emerging at re-emerging infectious diseases. 8 baitang ang naturang gusali at may 33 ward rooms na pwedeng isolation area at kaya ang 6 na higaan at may sariling banyo.
Dumalo mismo si Health Secretary Teodoro Herbosa sa groundbreaking ceremony sa loob ng compound ng Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City. Kasama na Herbosa si Senator Bong Revilla na siya umanong nakapag-secure ng funding para sa Infectious Disease Center sa Cebu. Nandun din ang mga congressman ng Cebu City at Mandawi City. Masaya si Herbosa sa mga nakitang pagbabago at patuloy na mga improvements sa mga facilities ng pinakamalaking ospital ng gobyerno sa Visayas Region na siya ring inaasahan pati sa Northern Mindanao. Narito ang pahayag ni Health Secretary Teodoro Herbosa. Even comments from my fellow doctors practicing in the private hospitals of Cebu, sabi nila, bay, talagang mas modern na yung mga equipment nila sa Vicente Soto. Palakpakan nyo mga sarili nyo. So hindi yung equipment ang importante. Ang importante, gusto ko ang serbisyo sa ating pampublikong hospital ay served with a smile. Kini mga balitang dagko nga atong nahipos gikan sa Dakbayan sa Subo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Para sa iba pang detalye sa Mpox cases sa bansa, magkakasama natin Department of Health Spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. ASEC, sa ngayon po, may 5 active Mpox cases. Kumusta na po ang lagay ng mga pasyenteng ito? Yes, Cheryl, ang ating 5 active cases ay patuloy na nagpapagaling ang ating case 10 at 11 sa kanilang mga ospital kung saan sila unang na-admit. At ating cases 12, 13 at 14 ay nagpapagaling sa bahay. Cheryl, dagdagan ko lang, no, meron na tayong mga updated numbers ng mga close contacts na contact na lista ng ating mga local health units. Kay case 10, 72 close contacts accounted for. Kay case 11, 15 close contacts accounted for. Kay case 12, 9 close contacts. Kay case 13, 26 close contacts accounted for. At kay case 14, yung 4 na contact trace. At ano po ang plano natin dito sa mga close contacts? Ating pong mga close contacts ang protocol po is for 21 days simula nung huling pakikisalamuhan nila dun sa ating mga Mpox cases. Hindi naman sila bawal lumabas. Kailangan lang nilang tignan ang kanilang balat, no, buong katawan at pakiramdaman ng sarili kung nagkakaroon ng mga sintomas. Yung mga sintomas ng mga pantal, mga butlig, lagnat at pamamaga ng kulani. As long as wala silang mga sintomas, they are free to go about their daily activities at hindi sila nakakahawa. Hindi sila nakakahawa, so hindi nila kailangan i-disclose yan kung kanino po. And even the family members, okay lamang pong kasama sa bahay. Yes po, tama po yan. Hindi sila nakakahawa dahil alam natin sa Mpox, lalo na yung clade po na meron tayo, nakakahawa lamang ito kung meron tayong sintomas. Pag walang sintomas, hindi nakakahawa. Pero hindi po ba yung nakakatakot? Paano kung in the middle, like on the 10th day or 15th day, ay maglabas po sila ng sintomas? So, lumalabas, close contact na rin po yung mga nakasalimuhan nila. Hindi po yun nakakatakot, Cheryl, dahil distinct ang ating sintomas. At remember, ang ating guideline is once a day, they have to assess themselves. Nagre-report sila dun sa kanilang mga local health unit. So oras na malaman natin, kung yari sa umaga, pagkagising nila na meron silang sintomas, instructed sila, alam nila na hindi na sila pwedeng lumabas kung magkaroon ng sintomas. Yung kasi ang pinagkaiba natin sa COVID-19 sa Mpox, kaya nating tukuyin ang sintomas. Okay. And yun pong mga active cases po natin, ASEC, confirmed cases, ano po yung pinakamalalang pinakitang senyales, sintomas po? Yung pinakamalalang sintomas natin talaga is yung mga butlig, no? May mga cases tayo, I think si case 12, kung di ako nagkakamali. Some of them have pain, masakit yung butlig. Kasi yung iba sa kanila, yung mga butlig malapit sa ari o kaya sa likod, no? Sa masailang bahagi sa likod. So pag gano'n, masakit siya. Pero nabibigyan naman niyang ng gamot. Wala naman tayong naririnig or nare-report na mga life-threatening circumstances. Consistent siya sa clade 2 being mild. Gaano po katagal ang gamutan po niyan? Yung masasabi natin na talagang magaling na po sila?
Magandang tanong yan, Cheryl. No? Kamakailan lang kagabi na ilabas na, meron na tayo ng ating bagong guidelines. Well, updated guidelines yun, yung department memorandum natin, number 2024-0306. Ang Philippine protocol natin is minimum of 21 days o kaya hanggang matuyo at mahulog ang langib ng lahat ng ating mga buklig na nakita sa simptomas, whichever is later. Kasi kailangan na mawala yung infectivity. Sa ngayon po, ASEC, sinabi nyo na clade 2 nga na variant, yung tumama po sa mga mpox cases dito sa bansa. Pero hindi rin malabo na makapasok rin yung delikadong clade 1B. Gaano po tayo kahanda rito? Yes, tama yan, Cheryl. No? Sabi nga namin is, siguro ang isa sa mga maganda blessing na puro plate yun nakukuha natin para tayong napapractice na i-ensayo tayo kung ano magiging kilos. Nakikita natin ang response at na-optimize natin. So even this early, ang instructions sa Secretary Herbosa, wag kami, kayo po pwede kayo mag-relax, reassured kayo, pero ang DOH on high alert kami. Ang lahat ng systems, nakita nyo yung BOQ, nag-add na dun sa questionnaire, mas alisto sila. Ang ating surveillance, mabilis yung contact tracing. Yung RITM, pinapaikli natin yung testing time. Sabay-sabay nangyayari lahat yan. And yung Philippine Dermatologic Society, kinakausap rin natin for referral networks. In other words, pagdating ng clade 1B, we will be more ready. May report din po na may bagong strain daw ng mpox na kumakalat ngayon po sa Democratic Republic of Congo. So far, ano po ang impormasyon natin ukol po dito? Actually, magandang naitanong mo sa akin yan, Cheryl, kasi verify ko yan na bago tayo mag-on-air. Talagang kinalkal ko ang lahat ng mga references namin. I think yung report ng Reuters, ng International, they are referring to clade 1B, yung inaantay rin natin. Ang kanilang hinaing lang kasi sa Africa, yung mga bansa po doon, hindi kasing lakas ng sistema ng Pilipinas or ng iba pang advanced countries, yung kanilang mga health system. So, nahihirapan yung mga African scientists and epidemiologists na tukuyin yung behavior ng clade 1B. Isa na yan sa mga bagay na kinokonsidera namin, kaya pagdating dito, nakaalisto kami o obserbahan namin kung ano magiging sintomas, kung ano magiging hawa, para makatulong tayo dun sa global effort. Pero wala tayong nakikitang bagong strain. Ibig sabihin lang, hindi sigurado yung mga internationals sa Africa kung paano yung takbo ng clade 1B na kilala natin. Kasama na po ngayon sa e-travel form, yung mpox screening questions po, ASEC. That's correct. Yung ating health declaration form na electronic na doon sa etravel.gov.ph, dati kasi pagka nag-click ka doon ng meron akong sakit, may lalabas na drop-down list. Yung nakalagay sa drop-down list, upo, sipon, lagnat at iba pang sintomas. Pero dati, walang nakalagay na rashes or blisters, yung mga sintomas sa balat. Mahalaga kasi yan kasi kung yari, meron naman tayong traveler, biyahero, na ang kanyang sintomas sa balat, kung di niya nakita doon sa selection yung rashes, baka isipin niya hindi hinahanap. So ngayong meron na, mas makakatulong yon sa ating DOQ. At sana rin naman po, mga honest po talagang magsisagot. Ano po? Ay, tama yan, Cheryl, Napakahalaga talaga ng honesty. Honesty is really going to be the best policy pagdating dito kasi walang sapilitan. Although, to reassure our citizens, merong kapangyarihan ng Bureau of Quarantine na kung sa tingin nila ay may duda at kung may tinatago ang isang pasahero, pwede nilang i-set aside for secondary screening, respectful but still with a legal mandate. At kung kailangan, hindi nila papasukin, pwede nilang gawin yon under Republic Act 11332. Maliban po dito, ano pa po ang efforts natin para mapigilan ang pagkalat ng mpox po sa bansa at maging pagpasok po nitong strain na clade 1B? Yes, at this stage, nag-review na tayo ang ating Food and Drug Administration. Personally, nakakita ako ng liham mula sa kanila na mabilisang naisulat. Yung state of regulatory permits para sa lahat ng mga posibleng gamot or posibleng bakuna laban sa mpox. And our FDA is working double time para siguraduhin na pumasok na itong mga kumagagamot na to. Meron kasi mga antivirals like for example, yung sinasabing Tecovirimat na kaya nating ipasok na in a short span sa 2 days. May na mga identified tayong mga international suppliers na willing magbigay sa Pilipinas. Some of them even on donation. So, yan ay nangyayari kasabay ng ating heightened surveillance at itong ginagawa natin na risk communication. Tamang alerto lang, hindi kailangan mangamba.
Muli, paalala po sa ating mga kapatid. Kasi ito po biglang nagsusulputan ngayon. Ito nga pong clade 2 na variant po sa atin, na meron naman talaga tayo sa bansa. Pero baka po hindi naman talaga nawala, Doc? Asek, naging mas aware lang po tayo nang nagkaroon muli Tama ng... yun. Opo, go ahead, Asek. Yes, tama yun, Cheryl. No? Ang tawag namin dito flashlight effect. Kasi kung dati yung kwarto madilim, ang nakikita natin 2 tao lang kasi mahina yung ilaw. Ngayong binuksan natin yung ilaw dahil sa surveillance at sa risk communication, meron palang mga tao dun sa loob ng kwarto, mga 10. So yun yung nakikita naming epekto ngayon. At magandang balita yan in the sense na napapamalas ng DOH at ng gobyerno na handa tayo. Hindi tayo perfecto, we will keep on improving, but we can assure our citizens hindi to bago sa atin, ready tayo. Marami pong salamat, DOH spokesperson Asek Albert Domingo. Humihingi po ng tulong ang isang lalaki na tinamaan ng cancer sa mukha. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Butot balat na ang isang lalaki sa oras Eastern Samar. Yan ay matapos siyang tubuan ng tila kumpol na balat sa mukha. Nakaratay at hindi na halos makagalaw ang 30 anyos na si Ronnie Nialda. 4 na buwan na ang nakakalipas nang may kung anong tumubo raw sa kanyang muka. Nag-ani siya ng palay. Namaga ang gilagid niya bago bumaga yung sa labas. Lumaki na dito sa labas. Umano na pumutok na yung nana. Tapos ngayon tumatagas na yung nana. Madami pa naman ang dugo pag nagdudugo. Pumunta naman daw sila sa ospital pero ang paliwanag lang daw ng doktor, cancer ito, kaya dapat silang pumunta sa Tacloban. Bagay na kinumpirma rin ng kinonsulta nating facial plastic surgeon. Possibility na nag-start yung sakit sa may oral cavity. Now, this lesion or yung bukol dyan is what we call squamous cell carcinoma, meaning cancer siya sa may oral cavity cancer. Ayon kay Doc, maraming posibleng dahilan ng pagkakaroon ng squamous cell carcinoma. Pwedeng nasa lahi, exposure sa mga toxic chemicals at radiation, paninigarilyo, pag-inom ng alak, at hindi pagsisipilyo. Hindi maganda yung oral hygiene, nagkakaroon ng sugat, tas laging natatamaan yung area na yon, nagkakapaulit-ulit na pagsusugat, there's a possibility na pwede rin mag-form ng cancer. Katuwang naman ni Nanay Pasita sa pag-aalaga kay Ronnie ang kapatid nito. Ang problema, minsan, para lang may makain, nanlilimos na sila. Pumupunta na lang ako sa ibang bahay, sa ibang tao, nangungutang na lang ako doon sa tindahan para lang mabuhay kami. Kaya humihingi ako ng tulong sa Diyos para tulungan naman kami kung sino ang mas mabuti yung nila, dibdib. Kaya humihingi ako ng tulong para matulungan naman lang kami. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Susunod, PNP ikinalungkot daw ang bansag sa kanila ni Lieutenant Colonel Joey Espinido bilang biggest crime group. At huling gabi, namamaya ng High Street, bida ng serye na si Andrea Brillantes. Makakasama natin live dito sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
mapigil hininga ang mga eksena sa huling gabi ng kapatid at Dreamscape serye na High Street. Bago nga yan, nagpang-abot pa nga sina Tori at Sky, played by Andrea Brillantes, at para syempre pag-usapan ng mga inaasahang mangyaring mamaya. Kaya pa ba natin mag-let go, guys? Well, eto na, may tulong dahil live po dito sa studio, Miss Andrea Brillantes! Hello po! Kamusta naman yung actingan nyo ni Dimples kanina? Grabe, kinabahan ako. Bakit? Kasi pinaulit nila sa amin yung mga intense scenes namin eh. Yung mga 1, 2. Oh my God. Ganun. Pero, alam mo, sobrang daming humanga, no? Kung paano nyo, of course, from your previous project to this one, talagang kuhang-kuha nyo pa rin yung audience. And, kamusta yung rapport nyo ni Dimples? Yung kasi alam ko, nag-post ka nun, ano, na anxiety ka dahil sa eksena na yon. Yes. Yung sampalan nyo sa High Street. Yes, kasi sa mga hindi nakakaalam, dati, nanay ko si Ate Dim sa Kadena ng Ginto at ako yung nasasampal niya. So, nakaisa ka? Ito yung, for the very first time, nanampal din ako na parang veteran actress talaga, mas matanda sa akin. So, syempre like, sino ba naman ako? Paano ba to? Paano ba ito gagawin? Pag ginanon ko ba, pwede mo ba try sampalin to? Paano ba manampal pag TV? Yun ang nirequest ni Direk. Totoo? Totoo daw, for the audience daw. Talaga like, grabe. As in palad? Gano'n? Ay, hanggang dito nala. Ang sakit. Ang sakit, ha? Charot. Hindi, pero alam mo, in fairness, naramdaman. Parang alam ko yung naramdaman ni Mama Dims. Doon, ha? Palad na mulang palad ko. Ayan na naman tayo. But anyway, congratulations. And alam mo, 2 seasons, sobrang successful nito. Luna, Sky. Alam ko, si Luna, tama, di ba? Nabitawan mo na siya. Paano si Sky? Malalaman po natin mamayang gabi. Malalaman natin. Pero, ewan ko. Parang buhay pa rin siya sa akin, for me. Pero nilalet ko talaga lahat ng characters ko. Kasi syempre, dapat may mga bagay na talaga nilalet ko natin para makapagsimula ulit. Correct. Wait, Blythe, eto na. Gumanap ka dito bilang isang journalist. Ano yung Yes. dating hindi mo inakala? Kasi nag-immersion ka, di ba? Ano yung mga dating inakala mo sa mga journalist na nagulat ka nung you portrayed the role? Na parang you surprise sa'yo, na ganito pala sila. Like, talagang ako kasi mas sa action ako eh. Mas like talagang nagdo-door to door pala sila. Minsan talagang very hands-on. Like, hindi ko na-expect. Lalo na very Gen Z ako na everything is online. I can read everything online lang. Pwede ko nang i-search. Pumupunta pala talaga sila at nagre-research talaga sila. Yun ang hindi ko lang in-expect. Kung gaano sila ka-hands-on. So, mas lalo tumaas yung respeto ko sa kanila kasi ganun pala yun. Oo, like, talagang mano-mano. Hindi lang sila nagta-type. Hindi lang sila nagta-type. At hindi lang sila talaga nag-iisip lang talagang yun, ini-immerse sila sarili nila sa bawat article na gagawin nila. Correct. So, tumaas lang yung respeto ko sa kanila. Maraming salamat doon. Pero eto naman, ikaw din, tumaas ang respeto namin sa'yo dahil bukod dito, meron kang kumpanya, di ba? At isa kang creative. I love it. O, di ba? Tsaka syempre, mahal na mahal ka ng K-pop community at K-series community. Kamusta naman ang anong regalo mo sa sarili mo pag end ng High Street? Actually, ang regalo ko po sa sarili ko ay magbabakasyon kami ng family ko. Kasama ko po yung lola ko, parang first ever travel niya. Sana hindi ma-jinx kasi inaayos pa lang namin yung mangyayari yan. Pero yun, kasi how old na lola mo? 82. Ay, wow! Sobrang sweet mo, no? Talagang ibabalik mo rin talaga sa pamilya mo. Of course. Grabe. Parehas kami ni Sky. Grabe pagmamahal namin sa family namin. Oh, wow. Ginagawa namin lahat para sa family natin. Kasi yun ang meron tayo. That's true. May family tayo. Oo. Paano next na K-series ang papanoorin mo? Wow, yun naman. Dahil meron ka ng time. Actually, gusto ko nga kayo mag-recommend sa akin. Ngayon, wala. Stuck ako sa Queen of Tears eh. Tsaka Ay, Lovely talaga? Runner. Na-stuck pa rin ako doon. Ako Medyo hindi ako makausad. Ako din. Pero ngayon ang peg ko si Dodohi. Yes! Oo, nakita niyo ba? Yan, diba? Lagi lang siya naka-ponytail. I love it. Pero alam mo anong minamanifest ko sa'yo? Magkaano ka? Korean project. Diba? Why not? Ako din po. Oo. Sana
Sana. Iparinig natin yun sa mga producer. Sana I love po. it. Oo. Sana po. Gagalingan ko po. I love it. But anyway, syempre ngayon, i-promote mo naman kasi meron ka rin yung, yung company mo. How do you balance your time with Lucky Beauty Inc. and this one, and showbiz? Thank you sa social media. Thank you sa ating phones. Kinakaya kong habang nandito yung physical body ko sa teleserye, andun naman ako, nagagaben ko online. Ang business ko, very hands-on naman ako sa team ko. Thankful ako sa team ko. Kaya ako din to kinakaya kasi may village ako, hindi lang ako mag-isa. Oh, that's nice. Like, grabe yung tiwala ko sa team ko at tiwala nila sa akin. So, nagtutulungan lang kami. I have my sister, then my family. Grabe yung support nila sa akin. So, kaya kinakaya ko lahat. Kaya kinakaya ko i-balance lahat kasi hindi lang ako mag-isa na nagbabalance ito. I have other people helping me through my life, through juggling my activities and my schedule. Oh, wow. What's your next project? Anong dream project mo next? Sa ngayon, wala. I'm looking for something more refreshing, mas lighter. Like, gusto ko lang makita nila yung pagiging kikay or pagiging... yung pagiging kalog ko. Baka reality show na yan. Feeling ko funny ako eh. Feeling ko funny ako. Hindi lang nakikita pa ng mga others yung pagiging charming and funny ko. So, funny ka naman na. Nakikita namin sa TikTok. Right? Diba yun yung gusto ko makita nila sa teleserye ko? Okay. Gusto mo teleserye version ng funny na ikaw? Oo. Parang pero challenging yun lang. Kasi parang ever since bata ako, nakita nyo na ako na lagi talaga akong nasa dramas, umiiyak, inaapi, o kaya nagtataray. Ngayon gusto ko lang makita nyo yung may bubbly side ako. Like, kaya ko din yung mga ganong roles. I love it. And of course, alam nyo na. Alam nyo na dito na yung diba, management. At thank you so much, Blythe. Please promote. Syempre, mamaya na ang High Street finale. Yes po. Pero una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa mga nanood ng Senior High. Maraming salamat po. Ngayon, finale na po ng High Street mamayang gabi. 9:30 PM po yan. Huwag niyo po sana ma-miss itong finale dahil ito ang finale na dapat abangan ng lahat. I'm sure hindi ito yung ina-expect ninyo. So, talaga? Yes. Oh my gosh. Napanood nyo na po ba? Kasi may advanced eh. Ay, hindi ko napanood yung advance. Inaabangan ko syempre sa TV5 ko aabangan. Of course, kaya dito, mamaya abangan nyo 9:30 PM. I swear, dapat panoodin ninyo. Kumapit kayo mamaya. I love, ano mangyari kay Tori? Basta kumapit. Oh my gosh! Kayo, thank you. 9:30 PM po yan, 9:30 syempre. PM Mamaya po sa Free TV, sa Yes TV5. po. Pero may mga advance na. Yes. Online. Kung gusto nyo lang naman, diba? But thank you so much, Andrea Brillantes, everybody. Maraming salamat po. Maraming salamat for being so generous at sa pagpapaunlak. Eto naman mamaya sa round 2. I'm sure gusto rin to ni Andrea, diba? Ang season 2 ng hit Korean series sa Squid Game, ipinasilip sa atin mismo ng Netflix Korea. Abangan! Magandang tanghali mga kapatid. Nananawagan ang actress si Jody Santa Maria na imbes bumili ay mag-ampon na lang ng pusa at aso. Marami raw kasing stray cats at stray dogs ang nangailangan ng fur parent. Kung ikaw papipiliin, anong mas gusto mong alagaan? Aso o pusa? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Aso. Ay gusto kong yakap-yakap. Aso? Bakit aso? Pero dapat aspin lang. May maiwan sa bahay, minsan-minsan. At pag may mga pagkain na sobra, pwede yung pagkain doon, hindi na itatapon. Okay. Para sa akin po parehas kasi po kami, pet lover po kami. May gusto nga namin pong ampunin yung ibang pusa, wala naman po kaming kakayahan na pakain sila. Yung aso sa pusa, pareho lang po. Bakit? Kasi pag nakikita ko rin sila na nasasaktan, ayoko rin na nasasaktan ng mga... Pareho nila lang din kasi ng Panginoon Diyos yan. Kaya dapat talaga alagaan. Pusa yung alaga po. Bakit pusa? Kasi malambing siya at saka mas nakakatuwa siya. Pusa. Yung pusa kasi, pagka inalagaan mo siya,
Yung aso kasi clingy, yung pusa kasi hindi ganun ka-clingy. Kapag tapos ka nang alagaan siya, pwede mo na siyang palayain lang din. Tapos hindi na siya maghahanap ng aruga ng ganun. Kasi yung mga pusa ay mga nonchalant, yung mga aso kasi clingy ka. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Nadiskubre ng mga pulis ang isang secret door sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Sa ipinakitang mga video ni DILG Secretary Benhur Abalos, isang malaking tila pader lang ang sikretong daan patungo sa umano'y kwarto ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa underground naman, makikita ang iba't ibang kwarto na under construction pa. Inaalam na nila kung dumaan sa proseso ang pagtatayo ng mga ito. Ipinakita rin ni Abalos nang may manutok ng laser at bugahan ng fire extinguisher ang mga pulis na nagsasagawa ng operasyon sa compound. Sa ngayon, hindi pa rin nahahanap si Kibuloy. Kasabay niyan, kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council na pinalawig ng Court of Appeals ang freeze order sa mga ari-arian ni Pastor Kibuloy. Magtatagal na ito hanggang February 6, 2025. Ikapitong araw na ng tuloy-tuloy na pagtugis ng mga pulis kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? May barikada pa rin ba ang mga pulis sa loob at labas ng KOJC compound? Yes, Cheryl, nakatayo tayo dito sa CP Garcia National Highway. Nasa labas din tayo ng KOJC compound. At sa naobserbahan din natin base sa mga litrato na ibinibigay ng KOJC, meron pa rin barikada, kumbaga nakakordon pa rin yung lugar sa loob, lalong-lalo na sa katedral, tsaka sa may JMC, dahil ito nga yung lugar na sinususpetsahan na mahahanap sa ilalim ng lupa itong si Pastor Apollo Kibuloy. Dito rin sa kahabaan ng CP Garcia National Highway, maobserbahan din natin na nakastasyon pa yung mga pulisya. Kaya ito yung patuloy na kino-question ng KOJC Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion kung bakit nandito pa raw at nakabarikada pa ang pulisya. Isa pa sa mga kino-question nila ay yung patuloy na pananatili daw sa loob ng compound ng mga pulisya, lalong-lalo na raw na natutulog na yung mga pulisya sa katedral. So isa raw itong parang pambabastos sa kanilang simbahan. Bukod pa dito, nalaman din natin na since 7 araw ng ongoing itong parang saga sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy, suspendido pa rin ang classes sa JMC o yung Jose Maria College. Ito yung paaralan sa loob ng compound. Kaya ngayon ay concern din nila ay paano na nga ba raw may pagpapatuloy yung pag-aaral ng mga estudyante. So far, naka-online class setup pa raw sila. Pero yun nga lang, bukod sa mga detalye regarding sa search operation sa loob, wala pang specific na updates o progress. Dapat kasi ang alam natin, may press con na gaganapin para na mula sa panig ng pulisya, pero parang wala, hindi ito natuloy eh. So far, ang nakuha pa rin nating datos, yung mga video na lumabas na kiniklaim ng ilan ay mga sex lair daw, basement rooms, underground rooms, pati na rin yung sinasabi sa reports na mayroong tunnel na kumukonekta sa katedral hanggang sa hangar ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang sinabi dyan kahapon sa press con ni Attorney Israelito Torion, ito raw ay mga kwarto na tinitirhan at tinutulugan ng ilang mga residente at workers ng KOJC. Kaya sinasabi dito, nagkaroon nga rin ng kaunting paghahamon na parang nga raw masilip kung totoo ba itong mga sinasabing claims na merong mga kwarto sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng mga establishmento o building. Mabuti nga raw na mabigyan daw ng pagkakataon ng mga kawani ng media kahit silang KOJC Legal Counsel daw mismo na masilip ang mga lugar na ito kung totoo raw. Pagdating din sa detalye sa number ng deployed na mga pulisya dito, bukod sa estimated na 2,000 na huli pang mga impormasyon, hindi rin tayo binibigyan ng datos ng pulisya dahil nga parte ito ng kanilang tactical operations. Pero still, tuloy pa rin ang kanilang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy at isa pa rin sa hinihinala nilang lugar ay ang katedral at saka yung JMC nga ang paaralan dito.
Hindi rin daw dapat yun nga nananatili sa loob ang pulisya ayon sa KOJC. Pero pagdating pa rin doon sa threat na sinasabi nga na bobombahin daw ang katedral, patuloy pa rin at mariin na dinedeny ito ng pulisya at hindi raw ito totoo. Cheryl. May sagot na ba ang KOJC dito sa naging desisyon ng korte na palawigin ang freeze order sa mga ari-arian ni Pastor Quiboloy? Cheryl, sinusubukan pa nating makapanayam sila, Attorney Israelito, kasi pagdating daw sa mga ganitong conversation o communication, sa kanila lang daw tayo kukuha ng kasagutan. Pero wala pa tayong nakukuha na sagot nila. Pero bukod dito, ang isa pa pala sa idadagdag lang din natin, Cheryl, kanina kasi bandang alas 9 ng umaga, may isang miyembro ng KOJC na tumayo sa gate malapit papunta doon sa kanilang dome at inanunsyo na meron pa raw pinasok na plastic container, kahon daw itong malaki, na hindi rin daw nila pinasilip sa mga KOJC o pinadaan sa scanner. Nung tinanong natin ano po ba yung nasabi sa inyo ng pulisya, bakit nila ito pinasok, hindi raw sila sinasagot ng pulis. Ang tansya raw ng mga miyembro ng KOJC ay kinakabahala nila ito dahil baka raw posibleng ipaplanta raw ito sa loob, posible raw na equipment daw ito na gagamitin sa pagbungkal sa ilalim ng katedral o kaya naman daw ay may explosives na gaganapin daw sa loob. Pero again, wala pa tayo nakukuha na confirmation mula sa pulisya. Susubukin natin makakuha ng iba pang detalye kung sakaling matuloy itong kanilang press con. Pero yun nga, according din kay DILG Secretary Benhur Abalos, tuloy pa rin naman ang search operations. And so far, wala pa tayo ulit naririnig na balita sa operation sa loob. Bukod nga lang doon sa concern ng KOJC na may mga pinapasok pa rin na kahon na hindi nila nasisilip o nalalaman kung ano ang nasa loob nito. Cheryl. May bali-balita rin na magdaragdag daw ng mga sundalo riyan. Totoo ba ito? Cheryl, sa pagmamasid kasi natin sa paligid, ang nakita pa lang natin dito ay mga pulis na nakakamuflage na kasuotan. Nung tinanong kasi natin kung ngayong araw na ito na meron na bang mga dineploy na militar, yung mga nakakamuflage ba na nakita natin kanina o sa mga lumipas na araw ay sundalo, ang nasabi kasi sa atin na pagtanungan natin, ano po ba yung vehicle na sinasakyan nila? So nabanggit natin, nakita kasi natin sila nakasakay sa mga police mobile. So sila raw ay mga pulisya na nakakamuflage lamang. Pero pagdating sa kung sino-sino nga ba yung mga units o task forces na nasa loob ngayon ng compound o kung meron pang ipapadala sa loob, lahat ng mga detalye na ito ay hindi sa atin na i-disclose agaran ng pulisya dahil nga parte ito ng kanilang tactical operations. Hindi rin tayo nabigyan ng timeline, Cheryl, kasi tinanong din natin ng press con isang araw sa pulis kung ano na ba, kumusta na ba, may kahahantungan na ba itong 7 araw na lumilipas na sa paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy. Ang nasabi nila sa atin, wala raw silang maibibigay na timeline at hindi rin daw nila kayang magbigay ng timeline basta tuloy-tuloy ang paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes. Kaugnay niyan at iba pang issue magkakausap natin, si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Unahin ko na po, Colonel, yung patuloy na paghahanap nga po kay Pastor Apollo Quiboloy. Abay, nadagdagan ba ang mga dineploy na pulis po sa KOJC compound? Yes, ma'am. Habang patuloy po yung ginagawa po nating implementation po ng service of warrant ay nagdagdag po tayo ng PNP personnel dyan dahil kailangan din po natin palitan yung mga pulis po natin sa loob at labas. Pero ito naman po ay relyebuhan ng ginagawa po natin, ma'am. Gaano karami po yung total na nakadeploy po dito, Colonel Jean? Mga more or less, ma'am, mga nasa around 2,000 po. Kasama na po yung mga CDM contingent po natin, yung mga naatasan po na magsilbi po ng warrant at doon po sa mga naghahanap po. At syempre, yung mga perimeter security na rin po natin na nagpo-provide po ng security within and outside KOJC compound po. Ilang araw na pong hinahanap si Pastor Quiboloy. Ano po yung challenges sa paghahanap sa kanya? Ba't hindi pa rin mahanap-hanap? Consider natin, ma'am, yung napakalawak po talaga na lugar po ng KOJC, more or less, nasa 30,000 po yan, 42 buildings, marami pong pasikot-sikot. Yan po talaga yung isa sa mga challenges na hinaharap natin. Not to mention yung strong resistance po ng mga mismong KOJC members na hinaharangan tayo, ayaw tayong papasukin, may mga rally po silang ginagawa dyan. At yan po yung mga challenges at syempre, doon po sa kasalukuyan nating konsentrasyon ng ating paghahanap, lalong-lalo na po yung tinatawag po natin ng mga underground facility, ay yan po ay
gawa sa makapal na bakal, gawa sa makapal na semento. So nahihirapan po talaga tayo, ma'am, dahil wala naman po talaga tayong hawak na konkretong talagang plano yan, dahil hindi naman tayo binigyan ng ganito po ng KOJC. Gano rin ho kasigurado tayo na nandun nga ho si Pastor Apollo Kibuloy? Baka may posibilidad na wala naman pala siya sa loob ng KOJC compound. Naniniwala pa rin po tayo, ma'am, na nasa loob pa rin po si Pastor Kibuloy at iba pa po nating tao na hinahanap, dahil unang-una, maliban po doon sa mga nare-receive natin na information mula sa ating mga informant sa loob, ay yun po ang ating mga equipment, technology at devices na ginagamit. Prove yung matagal na nating sinasabi na mayroon pong mga underground facility po dyan sa loob ng compound. At nagpapakita po at may indication na may mga tao po at may heartbeat na po yung sinasabi natin na nandoon po at kasalukuyan nating hinahanap ang lagusan po nitong mga underground facility po. Sa panayam po sa The Big Story ng One News, nag-offer ang abogado ni Pastor Kibuloy na si Attorney Israelito Torion na handa siyang samahan kayo sa sinasabing secret tunnel sa KOJC compound. Nakarating na po ba ito sa inyo? Alam mo, ma'am, we welcome yung kanyang offer at intensyon na tulungan po tayo sa paghahanap sa sinasabi niyang secret tunnel po. But sa ngayon po, hanggat maaari po ay hindi natin inire-reveal yung specific location saan po yung mga tao po natin na naglo-locate po nitong possible po na ito, because possible na underground facility. Kasi if we will open this at sasabihin natin kung asaan, there is a possibility po talaga, ma'am, na ma-telegraph at ma-compromise po yung ongoing po nating paghahanap. Puntahan ko naman po, Colonel Fajardo, yung pagtawag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido na largest organized crime group sa PNP. Paano po ito nakaapekto sa imahe ng mga pulis? Kamusta po ang moral ng mga pulis? Unang-una, ma'am, ay siyempre affected po yung lahat po ng miyembro ng PNP sa ginawa pong pananalita po at binigay po ng statement ni Colonel Espinido, dahil sinabi po niya na ang PNP ay isang malaking organized crime group. So, ang sinasabi nga natin, ang organized crime group ay create para lang sa isang intensyon at purpose, yun ay to commit crimes. At hindi yan ang intensyon kung bakit create po ang PNP. Bagamat aware po tayo at ina-acknowledge natin na may mga pulis na tiwali, may mga pulis na gumagawa ng masama, but hindi po yan ang norms po sa loob ng PNP. Majority pa rin po ng miyembro po ng PNP ay matitino at tatapat sa kanilang mga tungkulin, at dahil sa mga sinabi niya ay kawawa din naman at unfair po doon sa mga pulis na patuloy na tumutupad ng tapat sa kanilang tungkulin. Ibinunyag din po ni Espinido yung quota at reward system sa war on drugs noong nakaraang administrasyon. Ano po ang reaksyon niyo on this? Well, ang sabi nga po natin dyan, kung siya ay may personal knowledge about dito sa sinasabi niyang reward at quota system, ay it would be best for him to translate this into evidence para matulungan po natin siya na maisampa itong mga kaso po na ito. May mga binanggit po siya mga aktibo at retiradong pulis. Bigyan ko po ng pagkakataon yung mga binanggit po niya na tao na ipagtanggol din po yung kanilang mga sarili. But on the part of the PNP, like I said, hindi po ito norms, hindi ito policy, at kung meron man po na makakapagsabi at makakapagpatunay na may mga ganito po talaga mangyayari, ay bukas po tayo. We want to institute reforms within the PNP at bukas po tayo sa mga ganito pong statements at mabibigyan po ito ng linaw kung meron po tayong katibayan na maibibigay po at maisi-share sa PNP para maimbestigahan po ito. May action po ba ang PNP dito po sa mga aligasyong ito? Yes po, ma'am, dahil nga po sa mga sinabi po niya, katulad ng sinabi mo nga po na accusation is one thing, proof is another thing. Kung sabi ko nga, kung meron po siyang personal knowledge, meron siyang ebidensyang hawak, ay makipagtulungan po siya sa PNP para makipagsampa po tayo ng kaso. At kung meron man po retirado at aktibong pulis na papapatunayan po natin na sangkot sa anumang illegal na gawain, lalong-lalo na po dito sa mga binitawan niyang pulis, ay yun po yung i-assure natin sa ating mga kababayan. Hindi natin ito tolerate at magsasampa po tayo ng kaukulang kaso para harapin po nila ito sa proper forum po. Seryoso po yung mga mabibigat, yung mga binitawan po niyang salita, Colonel.
May plano po ba si PNP Chief Marbil na ipatawag at makapag-usap kay Espinido on this? Hindi ko pa po nakakausap yung ating Chief PNP, pero tama po kayo, mabigat po at seryoso po yung mga binitawan po niyang allegation. Kaya sa PNP po ay gusto rin po namin marinig yung kanyang panig kung meron nga po talaga siyang personal knowledge. Kasi sabi nga natin, iba yung accusation at kung wala ka rin naman na maipapakitang katibayan, medyo mahihirapan tayong patunayan. Pero kung meron man siyang katibayan, ay what we can assure him ay bibigyan siya ng pagkakataon ng PNP at tutulungan pa nga siya para maisulong itong investigasyon para makapagsampa po tayo ng kaso. Maraming pong salamat sa inyong oras, PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Round 2 na po tayo ng showbiz. Ito ha, pina-experience ng Netflix ang feels para sa inaabangang Season 2 ng hit Korean series na Squid Game. Narito pong report. Sa pambihirang pagkakataon, inimbitahan tayo ng Netflix papunta mismo sa South Korea. Yan ay para ma-experience sa paghahanda sa much-awaited Season 2 ng multi-awarded at isa sa most-watched show sa mundo na Squid Game. Magkakaroon na kami ng pagkakataon na suotin ito. Tingnan nga natin. 120, let's go. Let's do this! Mula sa ilang look ng set hanggang sa pa-outfit reveal nila for Season 2, lahat yan na-experience natin. Kasamang iba pang content creators mula sa iba't ibang bansa. Ngayong taon, may mga bagong nakamamatay na mga game ang susuungin ng mga players sa ilang pambihirang set ng show. At ang cast, matindi rin. Napangungunahan pa rin ni Lee Jung-jae. Kasama sa Season 2 ang ultimate bad boy kontrabida ng Korea. Ngayon na si Park Sung-hoon na kinainisan sa The Glory at Queen of Tears. Kabilang rin sa cast ng ilang pang K-actors na sina Yim Si-wan na sumikat sa Unlock, Kang Han-yul ng The Pirates The Last Royal Treasure, Park Yu-young ng Sweet Home at marami pang iba. Magbabalik naman si Wi Ha-jun, Gong Yoo at Lee Byung-hun. Wow! Exciting! Mapapanood ang Season 2 na Squid Game sa December 26. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.